Yung nilalaman ng 7 trompeta o 7 pakakak sa Apokalipsis 8, yan po ay mga simbolikal, mga representasyon. Mamaya makikita ninyo kung bakit ko sinabi na simbolikal yan, ano? Bago natin alamin kung anong nilalaman ng unang trompeta. Tingnan muna natin siguro sa Biblia yung kahulugan ng trompeta. 'Di ba? Para naman magkaroon kayo ng idea bakit trompeta. Ano ba ibig sabihin ng trompeta? Alam naman natin na kapag sinabing na kapag may taong nagpapatunog ng trompeta, it requires the attention of everybody. Tama? Kapag may nagpatunog ng trompeta, tinatawagan ng nagpapatunog yung atensyon ng bawat isa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesus, mga kababayan, sa aklat ni Mateo, Kapitulo 6, ang talatay 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So dito mga kababayan, sa talatang ito, maliwanag nating makikita na ang pagpapatunog ng trompeta ay para tawagin ang pansin ng maraming tao. So, ang 7 trompeta po, yung 7 trumpets, yan po ay larawan ng pagtawag ng Diyos sa pansin ng mga tao sa lupa. He's calling our attention. Bakit kailangan yan tawagin ng pansin ng mga tao? Ano bang nangyayari? At kailangan tawagin ng Diyos ang pansin nating lahat. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Joel, Kapitulo 2, ang talatay 1. Hipa ninyo ang pakakak sa Sion at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Nakita nyo, mga kababayan? Yung palang pakakak, pag inutos ng Diyos na patugtugin yung kanyang pakakak, it means na tinatawagan niya yung kanyang yung atensyon natin kasi parating na siya. Darating na siya. At ang sabi, yun daw tunog ng pakakak ay hudyat. Hudyat ng ano? Pakinggan ninyo, Jeremias 4:19, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba, hindi ako matahimik, sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Aba, ang Diyos, pagdating pala niya, meron pala siyang gagawing pakikipagdigma sa tao. Dapat nga tawagan yung atensyon natin. Ngayon, may ideya na tayo, mga kababayan, kung ano yung primary meaning ng 7 trompeta. Ito pala is kumbaga nagpapakita na ang ating Panginoong Diyos ay parating na at meron siyang gagawing paghatol o pakikipagdigma. Anong sabi sa unang trompeta? Sabi dito sa 8:6 ng Apokalipsis, at ang 7 anghel na may 7 pakakak ay nagsihanda upang magsihihip. At umihip ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa, at ang 2 bahagi ng lupa ay nasunog, at ang 2 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. So ano daw ang nangyari? Dun sa pagtunog ng unang trompeta, nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. Hail and fire mingled with blood, mga kababayan. At sino ang naapektuhan nito? Sabi sa Biblia, ang 2 bahagi ng lupa. Ito, tandaan nyo mga kapatid, pag sinabing 2 bahagi ng lupa, it doesn't mean na 30% ng area o populasyon ng mundo ang tinutukoy. No, hindi po. At pag sinabing may 2 bahagi, it follows may unang bahagi, may pangalawang bahagi, di ba? Kasi mayroong 2 bahagi. So may una, may pangalawang bahagi. But, ito mga kababayan, hindi natin alam kung gaano kalaki o kadami ang populasyon ng bawat bahagi. Hindi tayo binigyan ng Biblia ng sukat o ng bilang tungkol dyan sa mga bahagi na yan.
Ganon din, hindi rin natin alam kung gaano kalaki ang area o kung gaano kadami ang populasyon dun sa ikatlong bahagi. But one thing is sure, the third part of the earth means there are some people or location sa earth na maaapektuhan ng unang trompeta. Gaano man sila karami, gaano man kalaki tong areang to, di natin alam. So, sino sa palagay ninyo yung unang-unang tatamaan ng hatol ng Diyos? Pag nalaman ninyo kung sino yung unang tatamaan ng hatol ng Diyos, siya na nga yung ikatlong bahagi ng lupa na tinutukoy sa Apokalipsis. Tama? So sabi dyan, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Literal ba yun, mga kababayan? Literal ba yun? Siyempre, hindi. Kasi hindi naman para sa mga tao, hindi naman para sa mga puno at sa mga damo ang hatol ng Diyos eh. Ang hatol ng Diyos para sa mga tao, di para sa mga halaman. Ano ba ibig sabihin ng sariwang punong kahoy o ng sariwang damot mga punong kahoy? Di tanungin natin si Kristo, salita ni Kristo yan eh. Mateo 3:7, datapot nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili si Abraham ang aming ama sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitawan Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Nakita nyo mga kababayan? Yung punong kahoy pala, tumutukoy pala yun sa mga tao. Yung mga masasamang Israelita, ang tawag ni Kristo sa kanila, mga punong kahoy na hindi nagbubunga. So, yung punong kahoy na tinutukoy sa Apokalipsis, tao pala yun eh. Ano naman yung damo? Ha? Yung mga sariwang damo. Awit 37:1 hanggang 2. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Ni man naghili ka man sa kanila na nagsisigawan ng kalikuan, sapagkat sila'y madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Ano yung mga damo, mga kababayan? Mga tao rin pala yun eh. Mga taong masasama. So, yung mga punong kahoy at mga damo na susunugin doon sa unang trompeta, sumisimbolo yan sa mga taong masasama. Sino itong mga masasamang taong ito na unang tatamaan ng hatol ng Diyos? Ezekiel 9:6. Lipulin ninyong lubos ang matanda. Utos ng Diyos ito, mga kababayan, sa kanyang mga anghel na tagawasak. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan at inyong pasimulan sa aking sanktuaryo nang magkagayoy kanilang pinasimulan sa mga matatandang lalaki na nangasa harap ng bahay. Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na tagawasak para parusahan yung mga gumagawa ng masasama. At uumpisahan niya yung pagbibigay ng parusa sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay. Doon sa bahay ng Diyos na kinalalagyan ng kanyang santuaryo. San yun? Sa Israel, mga kababayan. Sa Israel. Kaya nga sabi ni Kristo, Mateo 3:10, ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ang tinutukoy niya dito, Israel, mga kababayan. Ang Israel ang unang-unang makakatikim ng galit ng Diyos. Tanong, kailan dumating ang hatol ng Diyos? Yung sinasabi ni Kristo na nakaumang na yung palakol. Kailan itataga yung palakol dito sa Israel? Alam niyo kung kailan, mga kababayan? Nangyari yan noong 70 AD. Sinalakay ng mga Romano sa ilalim ni General Tito ang buong Jerusalem. Sinalakay nila. Si General Tito ay isang general mula sa Imperyong Romano. So they attacked Jerusalem noong 70 AD at sinunog nila ang buong bayan. Literal na sinunog. Literal na sinunog. At bumaha ng dugo sa Jerusalem nung mga time na yon. Walang kinaawaan ng mga Romano eh. Mapabata, matanda, babae, lalaki, wala silang pinalagpas dyan. Yun naman ang gusto nila di ba? Ano sabi nila nung ipako nila si Kristo?
Mateo 27:25 at sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. O kaya ayon, paghihip ng unang trompeta, dumanak ang dugo sa Jerusalem at sinunog ang buong bayan. So natupad yung sinabi dun sa unang trompeta, isang granizo na may halong dugo at itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. O, nasunog naman talaga eh. Diba? Ngayon, pagkatapos ng unang trompeta, hinipa naman ng anghel yung ikalawang trompeta, mga kababayan. Ano nangyari? O, basahin natin, Apokalipsis 8:8. At umihip ang ikalawang anghel. At ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy, ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay. At ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. So ano naman ibig sabihin itong nagliliyab na bundok na ito? Sabi diyan di ba? Tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. Ano ibig sabihin itong nagliliyab na bundok na ito? Pasagutin natin ulit ang Biblia, mga kababayan. Alam nyo, sa Biblia, ang bundok po ay sumisimbolo sa isang kaharian. Yan ang representasyon ng bundok tanong, anong kaharian yung isinumpa ng Diyos na maging isang bundok na sunog o bundok na nagliliyab? Anong kaharian ito? Pakinggan ninyo. Jeremias 51:24. Aking ilalapat sa Babylonia at sa lahat na nananahan sa Kaldea ang buo nilang kasamaan na kanilang ginawa sa Sion sa inyong paningin, sabi ng Panginoon. Narito ako'y laban sa iyo, o mapangpahamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay na ito sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato at gagawing kitang bundok na sunog. Sino daw yung kaharian sa lupa na isinumpa ng Diyos na maging bundok na sunog? Ang Babylonia. Tanong, teka, kung sasabihin natin na Babylonia, ibig mo sabihin, brother, yung bundok na sunog na tinutukoy sa Apokalipsis ay Babylonia, paano nangyari yun? Ha? Paano mangyayari yun? Samantalang ang Imperyong Babylonia ay wala na nung sinulat ang Apokalipsis. Extinct na mula pa nung 556 BC. Kasi yun yung time na bumagsak yung Babylon Empire sa kamay ng haring si Ciro. Tanong, nung isulat ang Apokalipsis, wala nang Babylonia nun. How come na Babylonia yung tinutukoy na bundok na sunog dun sa ikalawang trompeta? Ganito yan, mga kababayan, ano? Tandaan nyo na ang Babylonia, wala man siya sa listahan ng mga bansa sa mundo ngayon, hindi ibig sabihin, hindi siya nag-i-exist. It doesn't mean na wala siya. Bakit? Ang Babylonia po ay ipinagpapatuloy ngayon ng ibang kaharian sa ibang pangalan. Mga kababayan, tandaan nyo yan. Tanong, anong kaharian ito? Anong bansa ito na nag-i-exist ngayon na siya pala yung Babyloniang nagtatago? Kung babasahin po ninyo ang aklat ni Daniel, kung nagbabasa kayo ng aklat ni Daniel, if you have your Bible, please go to Daniel chapter 2. Diyan, kung babasahin ninyo, mga kababayan, yung hari ng Babylonia, ayon sa kwento, nakakita ng isang panaginip. At dito sa kanyang panaginip ay nakakita siya ng isang napakalaking rebulto o estatwa. Yung ulo ng estatwa, gawa sa ginto. Yung ulo, gawa sa ginto. Yung dibdib at yung mga bisi, gawa naman sa pilak. Yung tiyan at saka yung hita, gawa naman sa tanso. At yung kanyang binti, gawa sa bakal. At yun namang kanyang paa ay gawa sa pinaghalong putik na luto at bakal. So, sabi ni Propeta Daniel, ito daw mga bahagi ng katawang ito dun sa estatwang nakita ng hari sa kanyang panaginip. Ito daw mga katawang ito ay sumisimbolo sa limang kaharian na magsisibangon sa lupa. Bagaman sila limang kaharian, itong limang kaharian na ito ay nasa iisang katawan, meaning they are 5 different kingdoms but they are actually one. Bakit? Kasi nasa iisang katawan lang sila Ang ulong ginto na kumakatawan sa unang kaharian,
Yun ang Babylonia. Sabi ni Daniel, alinmang tinatahanan ng mga tao o ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinibigay sa iyong kamay at pinagpupuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto, sabi niya dun sa hari ng Babylonia. Ikaw ang ulong ginto. So meaning, kung ang Babylonia ang siyang ulong ginto, siya ang utak na kumukontrol sa dibdib, sa tiyan, sa binti, sa paa. Tama? Siya yung ulo tanong, nung time ni Juan, nang isulat niya ang aklat ng Apokalipsis, wala nang imperyong Babylonia nun. Pero, during that time, naghahari yung ikaapat na kaharian sa lupa, which is yung nire-represent ng bakal na binti. Yung pang-apat na kaharian doon sa katawan ng rebulto, naghahari sa panahon ni Juan nung isulat niyang Apokalipsis. O anong bansa yun? Anong kaharian yun? Yun ang Imperyong Romano, mga kababayan. So ang tinutukoy na nagliliyab na bundok na sa second trumpet ay ang Babylonia na kinakatawan ng Imperyong Romano sa panahon ni Juan Revelador. Yan mga kababayan. Wala ang Babylonia. Pero yung kanyang katawan, which is yung Imperyong Romano, yung binting bakal, that is still part of the Babylonian Empire based on the Bible. Sila ang nagpapatuloy nun kaisang katawan yun nung ulong ginto. Nakita nyo mga kababayan? Di ba ang Israel hindi sila sumampalataya? Pinapako nga nila si Kristo So pinadala ng Diyos ang mga Romano para parusahan ang mga Hudyong hindi sumasampalataya. Pero, ang problema, lumabis ang mga Romano. Hindi lang yung mga hindi sumasampalataya ang kanilang pinagpapatay. Pati yung mga Kristiyanong sumasampalataya kay Kristo, pinagpapatay din ng mga Romano. Yung iba sa kanila pinagpapako sa krus, dinala sa mga Coliseum para ipakain sa mga leon, ipabugbog sa mga gladiator, pinagpapatay nila pati mga Kristiyano Kaya, ang nangyari nung 476 AD, ang Imperyong Romano naman ang pinarusahan ng Diyos. Tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy, ay nabulusok sa dagat, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Sabi sa Jeremias 51:42, ang dagat ay umapaw sa Babylonia. Siya'y natakpan ng karamihan ng mga alon niyaon. Ano yung dagat? Yung dagat, yun po ay simbolo ng maraming mga bansa. Ano naman yung alon sa dagat? Yung alon sa dagat, simbolo naman yan ng kaguluhan ng mga bansa. Yung pag-aaway-away. So, nung time, bago bumagsak ang Roman Empire, alam nyo, may 10 kaharian na nag-aaway-away dyan sa Europe 10 kaharian yan. Ang gugulo nitong mga kaharian ito. Nag-aagawan sila sa teritoryo Kaya nung pumasok sila sa Roman Empire, doon sila nag-away-away sila doon. Pinaghati-hatian nila yung mga lupa sa Roman Empire. At mismong pati yung imperial seat sa Rome, inagaw nila yon. Pinatalsik nila yung Roman Emperor doon. And that was the main cause kung bakit bumulusok pababa ang imperyo. Nakita nyo? Ano sabi sa second trumpet? O ano sabi sa Jeremias 51:42? Umapaw ang dagat sa Babylonia. Pinag-agaw-agawan siya ng mga bansa. Siya'y natakpan ng karamihan ng mga alon niyaon. Lumubog siya, bumagsak siya dahil sa kaguluhan ng mga bansang ito. Sa pag-aaway-away at agawan sa teritoryo. Kaya bumagsak ang Imperyong Romano Ano pa sabi? Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay. At ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. So, ano yung mga nilalang na nasa dagat? Di ba mga isda? Tanong, literal bang isda yung namatay dyan sa second trumpet? Habakuk 1:14, kanyang ginagawa ang mga tao na parang isda sa dagat, parang nagsisigapang na walang nagpupuno sa kanila. Kanyang binubuhat ng bingwit silang lahat, kanyang hinuhuli sila sa kanyang dala, at kanyang pinipisan sila sa kanyang lambat, kaya't siya'y nagagalak at siya'y masaya. Ano daw yung isda? Yung simbolismo ng isda sa Biblia, mga tao. Mga tao. At ang sabi pa, ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Yung mga barko sa dagat nawalat. O ano naman ibig sabihin nun? Ezekiel 27:9. Ang mga matanda sa Gebal at ang mga pantas niya o ipawang tagapagpasak mo.
ang lahat na sasakyan sa dagat, 10 ng mga tao ng mga iyon ay nanga sa iyo upang pangasiwaan ang iyong kalakal. 25, ang mga sasakyan sa Tarsis ay iyong mga pulutong sa iyong kalakal, at ikaw ay napuno at naging totoong maluwalhati sa kalagitnaan ng mga dagat. So, yung mga sasakyang dagat, yan po ay simbolo naman ng kalakalan, ng mayamang kalakalan o komersyo noong panahon ng Imperyong Romano. Kasi, alam nyo mga kababayan, napakayaman ng Roma eh. Bakit? Control nila lahat ng makakalakalan sa Mediterranean Sea. Kaya nung nagsidatingan yung iba't ibang mga magugulong kaharian, yung mga barbarian kingdoms doon, doon sila nag-away-away sa loob mismo ng imperyo. At pinagpapatay nila yung mga mamamayan doon, yung mga sundalo doon. Sinira nila yung mga property ng Imperyong Romano at pinaghati-hatian nila yung buong imperyo hanggang sa bumagsak. Alam nyo ba yung pangalang, yung salitang Vandal? Ang salitang Vandal ay galing yan sa pangalan ng isang kaharian, ng isa sa mga kaharian na pumasok sa Roma noon at nang gulo doon, pinagsisira yung mga property sa Roma, yung mga Vandals. So galing diyan ng salitang vandalismo So pati yung mayamang komersyo ng imperyo, ginulo nila yon, kaya halos maubos ang kayamanan ng Roma nung mga time na yon. Nag-collapse ang economy ng Roman Empire dahil sa mga nag-aagawang kahariang ito. And during that time, halos, alam nyo, naging ghost town ang syudad ng Roma sa Italia. So, yan ang parusa ng Diyos sa Roma dahil pati yung mga Kristiyano, pinagpapatay nila. Ginamit sila ng Diyos to punish the unfaithful Jews, but they also kill or persecute even the Christians. Magkakasunod yan kung mapapansin nyo mga kababayan, by order yan Sinira muna ang Jerusalem, sumunod nasira naman ng Imperyong Romano. By historical context, magkasunod talagang nangyari yon. Ngayon, ano naman ang nangyari sa ikatlong trumpeta? Pakinggan ninyo sa 8 Gs. At umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho, at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho, at maraming tao ay namatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Alam nyo mga kababayan, sa Biblia, pag sinabing bituin, yan ay usually sumisimbolo sa mga anghel Pakinggan ninyo, sa Apokalipsis 1:20, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Nakita nyo? Yung bituin, it represent angels. Pero, alam nyo ba na may mga pagkakataon na ang bituin, ginagamit din yan to symbolize a person. Nagsisimbol din yan sa tao, mga kababayan. Gaya halimbawa nung panaginip ni Jose. Ano sabi doon sa panaginip ni Jose? At siya'y nanaginip ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito, ako'y nanaginip ng isang panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya'y sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginipan? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukon sa lupa sa harapan mo? So, maliban sa anghel, ang bituin, it symbolize a person, tao. Pero pansinin nyo mga kababayan, yung bituin na binabanggit sa second trumpet, siya ay isang star, but a fallen star. Pwede siyang fallen angel or pwede ring fallen person or fallen man. Tama? Kasi ang star pwedeng maglarawan sa anghel o sa tao Question. Ano ba ibig sabihin ng salitang fallen, mga kababayan? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 2:5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ano sabi ng Diyos? Pag sinabi palang nahulog, ibig sabihin, gumawa ng masama. Lumayo. Kumbaga, dating nasa tama, dating nasa totoo, pero lumayo at gumawa ng masama. Sa English, nag-apostatize. Kaya nga sabi ng Diyos, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka.
Pasok ba dito mga kababayan sa definition ng fallen si Satanas? Pasok ba siya sa definition ng fallen? Pasok siya. Bakit? Kasi si Satanas dating matuwid na kerubin. Pero dahil sa inggit niya kay Kristo, nainggit kasi siya kay Kristo eh. Nagrebelde siya sa Diyos at nangarap siya na pantayan ang Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" So sa Biblia, si Satanas nahulog sa lupa. Siya ang nagpahina sa mga bansa. Pero kung titingnan ninyo mga kababayan yung second trumpet, itong fallen star dito sa second trumpet, hindi naman nahulog sa lupa eh. Saan siya nahulog? Sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Hindi rin sinabi na nahulog siya sa dagat. Nahulog lang siya sa bukal ng tubig at sa mga ilog. Tama? So, hindi si Satanas ito. Kung hindi si Satanas ito, sino ito? Alam niyo kung sino ito, mga kapatid? Hindi ito si Satanas, pero katulad siya ni Satanas. Bakit? Fallen din siya. Siya ay isang nilalang na dating nasa totoo pero tumalikod. Sino yan? May hinuhulaan si Pablo dyan eh. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ikalawang Tesalonica 2:3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Nakita nyo mga kababayan? Meron palang isang nilalang na darating sa lupa, katulad ni Satanas. Isa rin siyang fallen star. Yun nga lang, hindi sa anghel. Sabi kasi ni Pablo, siya ay isang taong makasalanan. Tumalikod, sabi niya. Ang tawag ni Pablo sa kanya, taong makasalanan, the man of sin. At ang sabi ni Pablo, ang kanyang pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas. So kaya pala siya tinawag na fallen star na katulad ni Taning, kasi ayon pala ni Satanas yung kanyang pagdating eh. May resemblance siya sa Diablo eh. At ang pangalan ng fallen star na ito ay Ahenho. Pakinggan ninyo, Revelation 11:8, ang pangalan ng bituin ay Ahenho. Yung Ahenho, for your information mga kababayan, yung Ahenho po ay isang uri ng halamang mapait na ipinagbabawal sa Israel noon. Parang sa panahon natin ngayon, mag-isip kayo ng halamang ipinagbabawal. Parang ganun yun sa Israel. Pag tumikim ka kasi noon, nung Ahenho, magkakasala ka sa Diyos eh. At hindi lang yun, nakakamatay din yun. At sa terminolohiya ng Biblia, in biblical terms, ang Ahenho po ay sumisimbolo sa pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang simbolo ng Ahenho. Pakinggan ninyo. Deuteronomio 29:17, at inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal at ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humihiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos, na yumaong maglilingkod sa mga Diyos ng mga bansang yon. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakalalason at ng Ahenho. Nakita nyo? Yung idolatria or yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, inihahalin tulad yan sa lasong Ahenho. At maliban doon, ang isa pang paglalarawan ng Ahenho is kapag ang katwiran ng Diyos inalis mo. Kapag initsepwera mo yung aral ng Diyos o yung katwiran ng Diyos, meaning you are spreading wormwood, nagpapakalat ka ng Ahenho. Pakinggan ninyo, Amos 5:7. Kayong nagpapaging Ahenho sa kahatulan at nagwawaksi ng katwiran sa lupa. So, kapag nagturo ka ng hindi katwiran, you are spreading wormwood, nagkakalat ka ng Ahenho. So, papaanong napatay nitong fallen star na Ahenho? Papaanong niyang napatay ang mga tao? Nung uminom sila sa tubig. Tubig ng ano?
tubig ng mga ilog at ng mga bukal. So kaya pala bumagsak yung ahenho dun sa ilog at sa mga bukal ng tubig at hindi sa dagat, ano? Kasi hindi naman naiinom yung tubig sa dagat eh. Ang layunin kasi niya is patayin talaga ang mga tao. Patayin yung mga tao. Eh alam naman kasi niya na umiinom yung mga tao dun sa tubig eh. Na nasa ilog at mga bukal ng tubig, mga fountains of water. So kaya siya doon nalaglag dahil ang motibo talaga niya is patayin ng mga tao. Tanong, sa Biblia, pag sinabing ilog at mga bukal ng tubig na iniinuman ng mga tao, anong inilalarawan yan, mga kababayan? Anong kahulugan yan? May simbolo yan eh. Pakinggan ninyo, sa Kawikaan 13:14, dito sa saling English Standard Version, the teachings of the wise is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. So ano daw yung nire-represent ng bukal ng tubig or ng fountain of life? The teachings of the wise. Yung turo, yung aral na dalisay. So yung ahenho, siya ay isang taong tatalikod sa Diyos. Darating siya bilang kinatawan ni Satanas at lalasunin niya ang ilog at ang bukal ng tubig na sumisimbolo naman sa mga dalisay na aral ng Ebanghelyo. Kaya ang mga tao namatay. Namatay spiritually. Kailan naganap ito? Wag namang magagalit yung ating mga taga-subaybay, ano? We're just studying Bible and history. We cannot understand the prophecy without learning from history, right? So, nung time na bumagsak na ang Roman Empire, yung bundok na nagliliyab, nung time na bumagsak na ang Roman Empire dahil sinalanta at pinabagsak sila ng mga barbarians mula sa iba't ibang panig ng Europa, hindi naman lubos na nagiba yung Roman Empire eh. Akala nung iba, nag-extinct na wala ang Roman Empire. No. Ang imperyo o yung Roman Empire, nag-transform siya from political power into a religious power. Yung mga affairs ng state at yung mismong trono ng emperador, alam nyo, napasakamay yan ng obispo ng Roma, yung papa ng simbahan. Kaya kung papansinin nyo mga kababayan, ang tawag sa papa, pontiff. Diba? Pontifico. Kasi, yung pangalang pontiff, galing yan sa pangalang Pontifex Maximus. At ang Pontifex Maximus po, yan po ay titulong ina-apply lang sa mga emperador, ano? Hindi yan pwedeng i-apply sa kung sino-sinong opisyal lang. Emperador lang ang tinatawag na Pontifex Maximus. So the mere fact na ginamit ng mga papa yung title na Pontifex Maximus, meaning sila na ang humalili sa mga emperador para pamunuan ang mga affairs ng estado na iniwan ng mga Roman emperors. Kaya nga ang Roman Empire, nag-transform yan into an ecclesiastical body. O ano katunayan natin? O magbasa tayo ng history ngayon. Hindi ito imbento mga kababayan. May basis ito sa kasaysayan. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung mag-aaral tayo ng prophecy, we also have to study the history. So dito sa isang aklat kasaysayan na sinulat ni Adolf Harnack, What is Christianity? Sa page 269 hanggang 270, ang sabi dito, whatever Roman elements the barbarians and Aryans left standing in the provinces, and they were not few, were ecclesiastical, and at the same time put under the protection of the Bishop of Rome, who was the chief person there after the emperor's disappearance. But in Rome, the episcopal throne was occupied in the 6th century by men who understood the signs of the times and utilized them to the full. The Roman Church in this way privately pushed itself into the place of the Roman world empire, of which it is the actual continuation. The empire has not perished, but has only undergone a transformation. Nakita nyo? Nasa history yan eh. So, anong nangyari? Nung mapasakamay na ng obispo ng Roma o ng Roman bishop yung Roman Empire, hindi lang yung leadership ng church ang nakorap, pati yung aral. Unti-unting nahaluan ng mga turo, nakasuklam-suklam sa Diyos yung aral ng Ebanghelyo. Napansin nyo, meron ng sumasamba sa rebulto. Sumamba sila sa mga kahoy at bato, lumuhod sila sa mga kahoy at bato. Yung aral ng Ebanghelyo, nahaluan ng aral na wala sa Biblia. Gaya ng indulensya, pagbibinyag ng batang walang kamalay-malay, pagse-celebrate ng Pasko,
Pero nyo, itinapat yung birthday ni Kristo sa birthday ng Diyos ang araw doon. Ha? Ano pa? Yung pangingili ng linggo, alam nyo, noong una, Sabado ang pangilin eh. Yan ang pista opisyal eh, na inutos sa Biblia. Pero nung nakorap na yung aral ng Ebanghelyo sa Roma, yung kabanalan ng Sabado, yung biblical na Sabat, pinalitan ng linggo. Ano pa? Nananalangin na ng paulit-ulit, bawal ni Kristo yun eh. Yung rosaryo, at kung ano-ano pang mga aral na wala sa Biblia. Ang pinakamatindi dyan is yung aral ng indulhensya. Naniniwala, yung indulhensya meaning, naniniwala kasi ang simbahan na pwedeng makaawon sa purgatorio ang kaluluwa ng isang tao sa bawat kalansing ng pera. Nakita nyo? Kaya nga nakapagpatayo sila ng malaking palasyo sa Vatican eh, dahil sa pera ng indulhensya eh. At yan ang dahilan kung bakit nag-alsa si Martin Luther sa simbahan dahil sa aral ng indulhensya. At pati ang Pope nagpakilalan Diyos, kahalili ni Kristo, which is wala rin sa Biblia. Yan ang sinasabi sa Biblia o sa Apokalipsis na maraming taong nangamatay dahil sa mapait ang tubig. Yung tubig o yung aral ng Diyos na haluan ng lason, naging mapait, naging nakamamatay spiritually, mga kababayan. Tapos, ano sumunod na nangyari after ng ikatlong trumpeta, mga kababayan? 8:12 ng Apokalipsis, at umihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay wag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. Ayan. So para maunawaan natin ito, tanungin natin ang Biblia. Anong ibig sabihin ng araw, ng buwan, ng mga bituin? So unahin natin yung araw. Anong nilalarawan ng araw sa Biblia? Malakias 4:2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Ano sabi ng Panginoon? Sa inyo na nakatatakot sa aking pangalan, sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Yung araw na tinutukoy dyan, mga kababayan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So alam na natin ngayon kung ano yung araw. Ano naman yung buwan? Yung buwan naman, mga kababayan, alam naman natin, di ba, ang buwan, kumukuha yan ng liwanag sa araw para magliwanag sa gabi. So, ano ba yung nilalarawan ng buwan? O, pakinggan ninyo, Ikalawang Pedro 1:19. At kami ay mayroong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So ano yung liwanag na lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway? Di ba yun ang buwan? Yun ang buwan. So ano daw nire-represent ng liwanag ng buwan? Yun po yung salita ng hula na hawak-hawak ng mga apostol. Yun po yung mga sulat ni Moises, yung sulat ng mga propeta. At sa panahon natin, nadagdagan na nga, nagkaroon ng sulat ng mga apostol. So, in short, yung buwan, yan po ang Biblia sa kabuuan. So, ano naman yung mga bituin? Sinabi natin kanina na ang bituin, hindi lamang lumalarawan sa mga anghel, kundi sa mga tao. Pero ang kaibahan, itong bituin na tinutukoy dito sa fourth trumpet, hindi naman sila mga fallen star eh. Nasugatan ng ikatlong bahagi ng bituin, pero hindi sinabi na hulog. Nakuha nyo? They are not fallen star. So, ano sa Biblia ang ibig sabihin ng bituin? Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Nakita nyo, mga kababayan, mga taga-subaybay? Yung kahulugan ng araw, si Kristo. Yung kahulugan ng buwan, yung Biblia, yung salita ng Diyos. Kasi si Kristo rin ang source nun eh. At yung mga bituin, yun naman ang mga lingkod ng Diyos. Nasugatan ng ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at mga bituin. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Nung time na kumalat na yung ahenho o yung maling turo sa simbahan, dahil sa kagagawa ng fallen star na nagre-represent kay Satanas, yung aral ni Kristo nahaluan din ng mga maling turo eh. At alam nyo ba, pati si Kristo
yung nire-represent ng araw na sugatan. Hindi lang yung aral ni Kristo ang binaboy nila eh. Pati si Kristo sinugatan. Paano nasugatan? Biruin mo ha. Si Kristo namatay sa krus isang beses lang. Tandaan nyo mga kababayan. Si Kristo namatay sa krus isang beses lang, minsan para sa lahat ng makasalanan. Pero ang ginawa ng simbahan, halos linggo-linggo pinapatay si Kristo eh. Sinusugatan si Kristo, tama o hindi? Di ba yung ostya? Oh. Sabi ng simbahan, katawan ni Kristo. Sabi nila. Yung ostya daw, nagtra-transform into a real body of Christ. Tama? Huwag nating ikailayon, mga kababayan. May dokumento ako niyan. Ayon sa turo ng simbahan, ang ostya nagtra-transform into a real body of Christ sa oras ng misa. Tama? So, ibig sabihin, kada misa, iniaalay mo si Kristo. Kaya ang tawag sa misa is Holy Sacrifice of the Mass. Ibig sabihin, linggo-linggo nilang inaalay si Kristo. Linggo-linggo nilang inuulit yung kamatayan ni Kristo sa krus. Linggo-linggo nilang sinusugatan si Kristo, which is dapat isang beses lang ayon sa Biblia. No need to repeat it. Pakinggan ninyo. Hebreo 9:25, sapagkat hindi na kinakailangang si Kristo ay maghandog ng kanyang sarili ng madalas, katulad ng mga pinakapunong saserdote na pumapasok sa kabanal-banalang dako sa bawat taon na taglay ang dugo na hindi naman sa kanila. Kung gayon nga, hindi na kinakailangang maghirap siya ng maraming ulit, simula pa ng ang sanglibutan ay itinatag. Ngunit upang pawiin niya ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili, ngayon siya ay nagpakitang minsan lamang sa wakas ng mga kapanahunan. Nakita niyo mga kababayan? Yung buwan, paanong nasugatan nyo? Nasugatan daw yung ikatlong bahagi ng buwan eh. Alam nyo ba na kung babalikan ninyo ang kasaysayan, ipinagbawal ng simbahan ng Biblia. Dumating sa punto na ipinasunog pa nga nila yan eh. Ito, meron tayong isang document ngayon, Canon 14, Council of Trent 1229. We prohibit also that the laity, yung mga karaniwang tao, should be permitted to have the books of the Old and New Testament. We prohibit, sabi nila, unless anyone from the motives of devotion should wish to have the Psalter or the breviary of the divine office or the hours of the Blessed Virgin. But we must strictly forbid their having any translation of these books. Bawal ang Biblia noon. Kung pangkaraniwang tao ka, bawal magbasa noon. So, dyan nasugatan ng buwan. Tapos, pati yung mga nagtuturo sa Biblia, inuusig ng simbahan yun. Alam nyo ba na nagkaroon ng hukuman ng simbahang Katoliko noong unang panahon na kung tawagin ay Holy Inquisition. At lahat ng hindi Katoliko nililitis at pinapatay dun sa hukuman na yun. Parang ano yun eh, parang kangaroo court. Pag di ka Katoliko, huwag kang mag-expect ng katarungan dun. Walang justice dun kung ikaw ay tumalikod sa simbahan. Minsan nga kahit nag-retract na yung tumalikod, bumalik na siya, gusto niya nang bumalik. Wala pa rin siya kawala, papasunog pa rin siya ng buhay eh. So, dyan natupad yung sinasabi ng Biblia na nasugatan ang ikatlong bahagi ng mga bituin. So, ang kinalabasan, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at gayon din naman ng gabi. Bakit? Walang katotohanan sa lupa eh. Pero nyo, pati yung binago na yung aral ni Kristo, nilapastangan si Kristo, inalis na yung Biblia, pati yung nangangaral ng Biblia, inusig pa. They were silenced during that time, mga kababayan. So, yan po ang kahulugan ng una, ikalawa, ikatlo, at ikaapat na trompeta. Pansamantala muna nating puputulin ang ating pag-aaral tungkol sa 7 trompeta ng Apokalipsis, mga kababayan, dahil sasabihin ko po sa inyo, medyo mahaba ang talakayan ng ika-4 o ng ika-5 hanggang ika-7 trompeta. Kulang po ang video ito. Pero wag po kayong mag-alala at magkakaroon tayo ng second part ng video ito. Nawa ay antabayanan nyo po yun para mas maunawaan ninyo ang hiwaga ng 7 trumpets of the Apocalypse. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. I-click ninyo ang notification bell para updated kayo every time na mag-upload tayo ng mga bagong paksa. Muli po ay nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong lahat at ganun din sa Panginoon na patuloy pong nagbibigay sa atin ng lakas para ipahayag yung kanyang mga aral sa inyo. So hanggang dito na lang po muna. Paalam po and to God be the glory po.